Mapagpalang araw sa ating lahat. Halika, sabay-sabay nating tuklasin at linangin ang mga nakatagong kakayahan dito sa ESP. Ako, si Teacher Jinil, makakasama ninyo sa pag-aaral sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang ito. Para sa ika-4 na markahan, unang module, ang kahalagahan ng mabuting pagpapasya sa uri ng buhay. Sa module na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng makabuluhang pagpapasya sa uri ng buhay. At nasusuri ang ginawang pahayag ng layunin sa buhay kung ito ay may pagsasaalang-alang sa tama at matuwid na pagpapasya. Bago tayo dumako sa panibagong aralin, balikan muna natin ang mga mahalagang bagay na iyong natutunan sa nagdaang 3 markahan. Naunawaan mo na mayroon mang pagkakaiba ang pagpapahalaga at birtud, magkaugnay naman ang mga ito sa pagbibigay katuturan sa ating tunay na pagkatao. Ang birtud ay ang pinag-isipang paraan o hakbang upang makamit ang pagpapahalaga. Ganon din ang hierarkiya ng pagpapahalaga ni Max Keller na isang pilosopong German kung saan natutunan mo na ang banal na pagpapahalaga o holy values ang pinakamataas, samantalang pandamdam na pagpapahalaga o sensory values naman ang siyang pinakamababa sa lahat ng antas ng pagpapahalaga. Naintindihan mo rin ang kahalagahan ng pag-aaral bilang paghahanda para sa pagnenegosyo at paghahanap buhay kung saan kakailanganin mong mapaunlad ang iyong kakayahan sa pagpapasya o pagpili ng mga nararapat na gawin sa iba't ibang pagkakataon sa iyong buhay. Handa ka na bang higit pang mapalalim ang iyong kaalaman para sa araw na ito? Kung ganon, simulan na natin! Magsasagot ng module? O maglalaro ng ML? Aaminin na nagawang kasalanan? O magtuturo sa iba? Nakakapanood ka ba ng mga naglalaro ng chess? Ano ang iyong napapansin? Diba, tahimik ang mga manlalaro, nakakunit ang mga noo, titig na titig sa chessboard at maingat na maingat sa pagdampot ng mga pyesa? Bakit kaya? Mayroon kasi rule sa chess na touch move, na pag nahawakan mo na ang pyesa, hindi mo na ito pwedeng ibalik sa kanyang pinanggalingang square. Siya na ang ititira mo. Ganon din sa tunay na buhay. Pag nakagawa ka na ng pasya o desisyon, hindi mo na ito maaaring mabawi pa. Ang proseso ng paggawa ng mabuting pasya. Isa sa mga pangunahing makatutulong upang ang isang tao ay maging matagumpay, masaya at magkaroon ng kakayahan na makapag-ambag para sa kaunlaran ng lipunan ay ang turuan siya na makagawa ng mabuting pagpapasya. Ang mabuting pagpapasya ay isang proseso kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang tao ang pagkakaiba-iba ng mga bagay-bagay. Ito rin ay resulta ng pagpili ng kilos o aksyon ng isang indibidwal sa isang sitwasyon. Mahalaga ang prosesong ito sa ating pagpili dahil sa pagsasagawa nito, hindi maiiwasan na tayo ay magdalawang isip sa ating gagawing pasya. Ang mga pagpapasyang isasagawa hanggang sa pagtanda ay ang siyang magdidikta kung anong uri ng buhay sa hinaharap at kung anong landas ang iyong pipiliing tahakin. Ngayong ikaw ay nasa yugto na ng pagbibinata o pagdadalaga, mahalaga na mabigyan na ng kakayahan na magpasya para sa iyong sarili. Ngunit may mga pagkakataon na kinakailangan pa rin ng patnubay ng iyong magulang o nakatatanda. Ang una at pinakamahalagang sangkap sa pagpapasya ay panahon upang makagawa ng mabuting pagpapasya.
Kadalasan na ito ang una nating hinihingi upang makagawa ng pagpapasya sa anumang bagay na inaasahan sa atin. Mahalaga ito upang higit na mapag-isipang mabuti ang mga pagpipilian at makapili ng tamang pagpapasya upang hindi magsisi sa huli. Ang instrumento sa mabuting pagpapasya ay ang isip. Sa pamamagitan ng ating isip, tayo ay naghahanap ng mga impormasyon, nagninilay at tinitimbang ang mga maaaring pasya, pamimilian at kahihinatnan ng pasya. Madalas kumukonsulta tayo sa ating magulang, guro o mga eksperto upang magabayan tayo sa pagpapasya. Itinatala natin at iniipon ang mga datos tungkol sa suliraning nais nating malutas. Matapos magsuri, higit nating nakita na walang kinikilingan ang tamang tunguhin. Ang ating pagpapahalaga ang isa sa mga haligi ng mabuting pagpapasya. Kung hinihingi ng pagkakataon na tayo ay mamili, madalas na tinitimbang natin ang mga pamimilian batay sa kung ano ang mahalaga sa atin. Maaaring pinipili mo ang makapagtapos ng pag-aaral upang makahanap ng magandang trabaho at makamit mo ang iyong mga mithiin at pangarap sa buhay at makatulong sa iyong pamilya. Sa makatwid, ang proseso ng mabuting pagpapasya ay ang pagpili ng kilos batay sa isip at pagpapahalaga tungo sa paggawa ng tama at mabuti. Sa pamamagitan ng isip at pagpapahalaga, nakakapili, natitimbang at nasasala natin ang mga impormasyon para makapili ng mabuting pasya at angkop sa pagpapahalaga tungo sa magandang tunguhin sa buhay na nais. Mga hakbang sa paggawa ng mabuting pasya. Maaari rin nating suriin ang proseso ng mabuting pagpapasya. Sundan lamang ang mga sumusunod na hakbang. Una, magkalap ng kaalaman. Ang pagiging tama o mali ng isang pagpapasya ay nakasalalay sa mga katotohanan. Sa iyong kasalukuyang edad, maaaring hindi pa sapat ang iyong kaalaman ukol sa mga katotohanan ito. Kung kaya, mahalaga na ikaw ay sumangguni at humingi ng opinyon sa mga taong nakaalam at mayroong sapat na karanasan tungkol sa mga bagay na iyong pinagninilayan. Halimbawa, isinangguni ni Marco sa kanyang ina kung saang paaralan siya magpapatuloy ng pag-aaral at kung kailangan na magtrabaho habang nag-aaral o mag-focus muna sa pag-aaral. Higit na marami na siyang mga kaalaman at karanasan na maaaring gamiting batayan sa pagbibigay ng payo. Higit na makatutulong kung makikinig sa iba't ibang pananaw upang makita mo ang problema sa iba't ibang anggulo. Ngunit, mahalagang tandaan na magkakaroon lamang ng kabuluhan ang lahat ng ito kung bukas ang iyong isip sa pagtanggap ng mga mungkahi at payo mula sa ibang tao. Maaari din sumangguni sa mga mapagkakatiwalaang impormasyon na makikita sa mga aklat, babasahin at internet. Sa makabagong teknolohiya, naging mas madali ang pagkalap ng impormasyon. Ikalawa, magnilay sa mismong kilos. Sa anumang pagpapasya ng tao, mahalaga ang pagninilay sa mismong kilos. Maaari mong gamitin ang mga sumusunod na gabay. Letter A. Kailangan mong suriin ang uri ng kilos. Tanungin mo ang iyong sarili. Ano ba ang aking binabalak na gawin? Ito ba ay naaayon sa pamantayan ng likas na batas moral? Ito ba ay tama? B. Mahalagang tanungin mo rin ang iyong sarili kung ano ba talaga ang iyong personal na hangarin sa iyong isasagawang aksyon. Mahalagang pagnilayan mong mabuti
ang iyong isasagawang kilos dahil tiyak na makakaapekto ang iyong mga hangarin sa pagiging moral ng iyong kilos. Letter C. Mahalagang tingnan din ang mga pangyayaring may kaugnayan sa kilos. Ang bawat kilos ng tao ay maaaring may epekto sa ating kapwa at sa ibang tao. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na suriin muna kung ano ang magiging kahinatnan ng iyong kilos bago ito isagawa. Number 3. Maaaring manalangin bago isagawa ang pagpapasya upang magkaroon ng mas malinaw na pag-iisip. Para kay Mahatma Gandhi, ang panalangin ay isang alyansa sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ibig sabihin, ito ang daan upang maiparating sa Diyos ang mga kahilingan. Ang panalangin din ang pinakamabisang paraan na maaaring gawin upang ganap na maging malinaw ang ating pag-iisip sa pagbuo ng mabuting pasya dahil ito ay isang paraan ng pagninilay. Ang panalangin ay isa sa mga paraan upang humingi ng gabay sa Diyos, maliban sa mga pinaniniwalaan tungkol sa alituntunin at patakaran ng iyong relihiyon. Ito rin ay makatutulong upang mas makapagnilay lalo na kung nahaharap sa sitwasyon na nangangailangan ng mabuting pagpapasya. Mahalagang gawin ito upang magkaroon ng lakas na maisakatuparan ang anumang dapat gawin ayon sa paghuhusga sa sariling konsensya. Ika-4, tayahin ang damdamin sa napiling pasya. Mahalaga ring isaalang-alang ang ating damdamin o kalooban sa ating gagawing pagpili. Hindi lahat ng lohikal o makatwirang pamimilian ay makabubuti sa atin. Kung minsan, ang napili nating pasya ay hindi akma at minsan, humahantog ito sa pagsisisi. Kung kaya't dapat nating itanong sa sarili kung ang pasya na gagawin ay tama, angkop at makakabuti sa ating sarili at sa ibang tao. Bawat pasya ng ating gagawin ay siguradong magbibigay ng epekto sa iba. Mahalaga na ang pasya ay pinag-iisipan ng mabuti at nagtaya ng damdamin para rito. Ika-5, pag-aralang muli ang pasya. Kung nananatili sa iyo ang mga agam-agam sa ginawang pagpapasya matapos gawin ang pagkalap ng mga kaalaman, pagninilay at pagdarasal, pagtataya ng damdamin, kailangan mong pag-aralang muli ang iyong pasya at maging bukas sa posibilidad na magbago ang pasya pagkatapos ng prosesong pinagdaanan. Maraming pagpapasya pa ang iyong gagawin sa mga darating na panahon, kung kaya mahalagang may sapat kang kaalaman tungkol sa pagbuo ng makabuluhang pagpapasya sa uri ng buhay. Mahalagang tandaan na sa bawat isasagawang pagpili, laging isa sa alang-alang ang mas mataas na kabutihan o higher good. Tao lamang ang biniyayaan ng isip at kilos loob kung kaya mayroon siyang kakayahan na kilalanin at gawin ang tama at nararapat. Habang lumilipas ang panahon ay lumalaki na ang hamon ng lipunan sa bawat individual na mapanindigan ang tama at mabuti. Maraming mga isyu sa lipunan na tunay na susukat sa iyong moral na paninindigan. Kaya't kailangang sapat ang iyong kaalaman at kakayahan tungkol sa pagsasagawa ng mabuting
pagpapasya. At ngayon, tayahin naman natin kung may natutunan kayo sa ating aralin. Panuto. Piliin ang titik ng tamang salita o pahayag na tinutukoy sa mga pangungusap sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Bilang isang individual, ano ang dapat mong taglayin upang harapin ang isang isyong panlipunan na susukat sa iyong moral na paninindigan? Kailangan mo ang sapat na kaalaman at kakayahan tungkol sa A. Pagsasagawa ng moral na pagpapasya. B. Pagbibinata at pagdadalaga. C. Patakaran sa paaralan at tahanan. D. Pagkakaiba ng pangarap at mithiin. Number 2. Bakit mahalaga na magkaroon ng mabuti at tamang pagpapasya sa buhay? Ito ay upang A. Hindi makasakit ng kapwa. B. Makilala mo kung sino ang tunay mong mga kaibigan. C. Sa huli ay makatanggap ng pabuya. D. Maging gabay sa pagkakaroon ng makabuluhang buhay at ganap na pagkatao. Number 3. Sa anumang proseso ng pagpapasya, ito ang kadalasan at una nating hinihingi upang makagawa ng tama at mabuting pagpapasya sa anumang bagay na inaasahan sa atin. A. Himala. B. Pangarap. C. Panahon. D. Mithiin. Hanggang sa muli, paalam!